Nanawagan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang pamilya ng mga biktima ng EJK na panagutin ang iba pang sangkot sa madugong drug war noong nakaraang administrasyon. Ang sentro ng balita mula kay Harley Valbuena. Malayo pa, pero malayo na. Ganyan kabuo ang loob ngayon ng isang ina na nagluluksa sa pagkawala ng kanyang anak dahil sa extrajudicial killings. Malakas lang yung pakiramdam namin na unang hakbang pa lang ito, malayo pa yung lalakbayin. Pero malakas ang loob namin na mabigyan siya ng hustisya. Siya si Ginang Dalia Cuartero, nanay ng drug war victim na si Jesus Cuartero na pinaslang noong 2019 sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Kasunod ng pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programang Mike Abe Live, ikinuwento ni Ginang Cuartero ang nangyari noong araw na namatay ang kanyang 26 anyos na anak. Nagiinom po sila, tapos may tumawag sa kanya. Makulit daw talaga yung tumawag sa kanya. Tumayo daw, nagpaalam na, "Kuya, aalis po muna ako, pero babalik po ako." Pero dumating na yung alas 3 ng madaling araw, hindi na po bumalik at may narinig na kaming balita na may patayan din sa area namin. Sinubukan umano nilang magsampa ng demanda noon sa tulong ng Commission on Human Rights. Ngunit hindi ito umusad dahil walang nais tumestigo. Bagamat hindi masabi kung totoong dawit sa kalakalan ng iligal na droga ang kanyang anak, ipinagmalaki ng Ginang na ang biktima ay tapos sa pag-aaral at isa itong profesional. Kaugnay dito, nanawagan si Ginang Cuartero kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panagutin hindi lamang si Duterte, kundi maging ang mga pulis general na nagpatupad ng madugong drug war. Gusto po sana namin manawagan kay Mr. President na sana mabigyan kami ng pagkakataon, mabigyan din ng pananagutan ang mga kapulisan, hindi lang si Mr. Duterte. Sila Mr. Bato de la Rosa, yung mga general na isa sa nagpatupad ng tukhang. May panawagan din ng Ginang sa mga taong nanguhusga sa kanya at sa iba pang magulang ng EJK victims. Huwag niyo po kami husgahan dahil adik ang, sabi niyo nga, adik ang mga anak namin. Deserve nilang mamatay. Parang nanghihina din kami dahil ako daw ang magulang na walang kwenta, hindi napapalaki yung anak ko na tama. Gusto ko lang ipagmayabang na kung hindi ako mabuting ina, yung biktima mismo kahit paano sa posyon, may trabaho. Umaasa si Dalia na makakamit ang katarungan at ganap na katahimikan para sa mahal na si Jesus.